Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw, i-share ko sa inyo yung ginawa kong DIY vapor blasting. Ayan, cabinet, Ayan, gamit yung drum. So ito, low budget lang to. Kasi yung sa mga nagbebenta sa Facebook, napakamahal nun. So ayan, na-testing ko na siya. Ngayon lang, na-testing ko na siya dito sa, ayan, itong baso ng carb. Ayan, napakinang naman niya guys, So, medyo mahina lang kasi yung compressor ko, pati yung gun ko maliit lang kasi pang low CFM lang yung ginawa kong gun na DIY din. So, kung magdi-DIY ka nito, ito yung mga kailangan mo. Yung drum, sunblasting gloves, pero itong mga sunblasting gloves ko, medyo hindi maganda kasi nababasa pa rin yung kamay ko sa kanila, kasi pang dry blast sila. So, bumili na ako ng rubber. So, kung gagawa kayo nito, mas okay kung rubber. Buong rubber lahat siya. Hindi yung may leather na kalahati. Ayan. So, binili ko to kasama na tong block na to, yung holder. Tapos, ayan, meron tayong, patayin ko muna yung ilaw, Meron tayong mga ilaw. MDL to guys, pang motor. Ayan, mga pinaglumaan lang dito rin to. Hindi ko na to binili. Tapos, meron tayong wiper ng e-bike. Ayan. Tapos, minodify ko yung wiper kasi mahaba ito masyado. Kailangan putulin. So, mandar naman siya. Tapos, meron ako ditong regulator. Ayan. Medyo nagbabasa siya ngayon kasi pumapalya yung one-way bulb na nabili ko. Ito, orig na Japan. Surplus Japan yata ito. Ayan. Tapos, yan yung mga bracket. Ayan, 3D printed na lang yan. Ginawa ko na lang yan. Tapos, itong glass, acrylic lang siya. Hindi siya salamin, Pero mas okay kung tempered glass. Kasi delikado naman kung ordinary glass yung gagamitin mo dito. Tapos, mga aluminum na nabili ko sa Shopee. Mura lang naman yan. So, halos yung mga parts nito nabili ko sa Shopee. Tapos, meron tayong utility box dito. Meron tayong switch para sa ilaw. Ayun. Tapos, ito sa wiper. Ayun, guys. Tapos, ito yung sa submersible pump. Ayun. Naririnig nyo ba siya? Diba? Ayun siya. Ayun. Ayun siya guys. So, tapos meron ako ditong, ito panto. Nilagyan ko lang ng air duct. So, buksan muna natin para ipakita ko sa inyo, So, ayan guys. Nabuksan ko na siya. Meron tayong 12 volt pan dito. Ayan. Para lang mapalamig niya yung power supply natin. At humaba yung buhay, So, ayan, meron tayong 12 volt power supply. Tapos, 220 volt supply dyan. Dito yung 12 volts. Ayan. Nakadugtong na yan sa mga switches para sa ilaw at wiper, pati yung sa water pump. So, yung water pump is 220 volts siya. Kaya, ayan, napaka-basic lang naman ng wiring yan. Tapos, meron tayong intake dito. Ayan, intake yan para sa pan. Bali, yung pan ang pinaka-exhaust. So, ayan. Simple lang naman yan. Hindi ko na yan nilagyan ng kung ano-ano pa. Rekta na lahat. So, ito naman yung submersible pump ko, guys. Ayan. Ito yung drain ng drum natin. Ito yan. So, ayan. Ito yung drain ng drum. Pag nakita ko lang. Tapos, yung pump natin, nandito. Ito siya. So, ito yung submersible pump natin, guys. Ayan. So, meron siyang, ayan, ito yung mga ginawa kong plumbing. Ayan. Ito yung line na to, rekta na yan sa gun. Yung hose na to, papunta to sa gun. Kaya meron siyang pababa na tubo. Itong tubo na to para lang i-agitate yung glass beads natin,
So yung glass beads parang yun na yung pinaka abrasive niya. Para pagdating sa gun, maganda yung halo. So ang ginamit kong glass beads dyan is itong number 12. 5 kilos. Sa Shopee yan. Medyo mahal din yung glass beads. Ayan, ito yung glass beads guys. Ayan. Kulay puti. So ayan. Yung hangin naman natin, ito, activated siya via foot pedal. Ayan. So ito yung line ng galing compressor. Tapos ito yung line out. Ayan. Ito naman itong line na to papunta na to sa regulator. Ayan. Ito yung line na nanggaling sa foot pedal. Ayan, papasok siya dito sa regulator. Tapos itong line out palabas ng regulator. Ayan na yan. Ito naman yung line na papunta sa gun. Meron tong one-way valve. Ayan, ito yung one-way valve. Para hindi bumalik yung tubig papunta dito. Kapag umandar na yung water pump. So itong line na to, papunta na to sa gun natin. So itong one-way valve na to, pumapalya lang siya ngayon. So kaya nababasa itong regulator ko. Ewan ko, palpak siya, palpak. So bale, ito yung gun natin. Ito yung sa may submersible pump line. Ito yung air line natin. Na regulated na kasi after regulator na tong line na to. So kapag umandar na yung pump natin yan, lalabas na yung tubig dito sa nozzle. Tapos kapag inapakan mo yung foot pedal natin para sa hangin, siya yung magpe-pressurize ng buga niya. So bali ganun lang yun. Napakasimple lang ng vapor blasting. So ang setup ng gun na to, pang low CFM siya, kaya medyo mabagal siyang maglinis So meron tong air jet sa loob. Ayan, kaya naka-combine siyang ganun. Ayan. Ako nag-design ito. Dinesign ko to sa 3D printing. 3D printed lang to. Ayan, 2mm. Pwede mo siyang iba-ibain yung size. So, unang tinesting ko itong 2mm. Tapos, later on, tetestingin ko yung 2.5 kasi medyo nababagalan ako dito sa 2mm. Kasi maliit pa yung compressor ko, 1 HP lang. Pero may parating na akong malaking compressor. So, itong 2mm, kayang-kaya ng 1 HP, Tapos, ito yung nozzle natin. Ang nozzle niya is 6mm. So, tanggalin ko lang. So, ito, 3D printed lang din. Ayan siya, guys. Ayan, itong nozzle ay bakal. Ayan, Tapos, ayun yung sinasabi kong air jet sa loob. Maliit yung butas niyan, 2mm. Tapos, dito lumalabas yung tubig sa paligid ng air jet. So, ayan. Basic lang. So, paandarin natin yung pump. Tapos, foot pedal. Ayan, magiging pressurized na siya. So, ganun lang siya, guys. So, ayan. So, halos ang nagastos ko sa setup na to is around 8,500 pesos. Ayan, kasi, pero marami pa akong sobra nun kasi nasa 5 meters yung mga hose na binili ko. So, bali ngayon, tetestingin natin siya dito sa carb ng RXT. Ayan siya, guys. Ganyang kadumi yan. Ito yung baso na lininis natin. Ayan. Malinis na siya. Try natin ito. Okay. So, pasok na natin to, testingin natin. Medyo matagal lang itong maglinis. Kasi yung nozzle natin ay maliit lang. Pang maliit na compressor lang siya. Bali ganyan. Pandarin muna pala natin. Water pump.
Okay mga boss, natapos ko na yung carb body. Ayan siya. Ayan. Luminis naman siya. Kaso lang, yung gun ko, dahil malit yung airjet, medyo mabagal siyang maglinis. Pero natatanggal naman niya. Ayan. Kailangan mo siyang tiyagain, ano. So ito, raw abrasive. Wala akong nilagay na formula na pampakinang. Ayan siya guys. Asan ba yung baso? Ayan. Ito yung takip. Malinis na siya. Tapos ito yung float bowl. Ayan. Ayan guys, malinis na. Original to na carb ng RXT. Ayan. So mas okay siguro maglagay tayo ng degreaser. So ayan mga boss, hanggang dito na lang tong video na to. Ayan, gagamitin ko to sa mga i-restore nating project, yung mga hindi natin na ituloy dati. Ginagawa ko pa tong garahe ko. Hanggang dito na lang. Ride safe sa inyong lahat.